Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chari Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito naman po tayo sa isang panibagong project po, which is si Centro by Ovialan po. Ito po yung pinakabagong project na malapit lang po sa boundary ng Alaminos, Laguna. If familiar po kayo sa Sintrina, halos ano lang po doon, halos magkalapit lang po talaga sila. Kung familiar po kayo sa may bandang Honda, doon po yung way niya papasok po. So, hindi siya along the highway, pero napakalapit lang din naman po niya sa highway, 2 minutes drive lang po. And then, in terms naman of commute po, commutable din po siya, kasi meron din naman po tayong mga tricycle from the highway going here sa may project po na to. So, ang project po na to ay located sa may Barangay San Crispin, along San Crispin Road, San Pablo, Laguna po. Ang project po na to ay bagong-bago lang po, as in kakasimula lang po nitong July, at makikita nyo naman, although bago siya, ay marami na pong mga kalsada na ginagawa po. So yun ang kagandahan dito. And then ang maganda pa dito ay ito yung isa sa developer na napakabilis po mag-turnover ng bahay. So kakasimula lang nila this July, pero meron na po silang mga houses na for turnover ng third quarter na malapit sa model houses natin, and fourth quarter. Tapos meron din pong for turnover or matatapos yung bahay by first quarter ng 2026. So saan ka makakahanap ng ganong klaseng development na napakabilis lang ng completion ng bahay? At syempre kapag mabilis ang completion ng bahay, automatic din po ay mas mabilis din po yung lipat nyo, at saka mas maaga po. Reselling din po yung yung project na to. As you can see, wala pa po tayong mga bahay na nakatayo dito except yung model houses po natin. But ang kagandahan po kasi nito, if i-compare po natin sa iba, although pre-selling siya, mas mabilis yung kanyang timeline ng construction at saka completion ng bahay. Kaya mas mabilis din na matayuan ng bahay ang mga available or mga bakanting lupa po dito sa project po na to. And as you can see, from the entrance up to here sa pangalawang rotonda po ay talagang halos tapos na po yung mga roads, no? Which is yun po ang kagandahan, kasi inuuna po nila na matapos lahat ng roads sa development na ito. Tapos isusunod yung mga construction ng mga houses. So yung mga po natin, yung mga single houses po natin ay most likely ay nandun po sa main road po, no? Just like yung estate na bahay. Tapos yung mga yan dito sa main road po na to. Yung may parang landscape po itatayo dito sa bandang gitna ng daan eh. So, lalagyan po nila ng halaman po, yan. Ayan. So, ito yung unang rotonda, no? Mula sa entrance. So, if kayo yung klase ng buyer or client na mas gusto nyo yung mas mabilis ma-turnover sa inyo yung bahay, or mas mabilis yung timeline na makalipat po kayo sa bahay, ito yung project na ideal para sa inyo po. So, yung block po na to sa bandang kanan po, yan po yung mga estate dyan po located, no? Ayan. So, napakaganda po ng project na to. Since na complete turnover din po yung mga bahay natin. So, meron po tayong mga townhouse unit. So, sa townhouse po natin, meron din po naman siyang sariling parking area. So, meron tayong inner unit na nasa mamaya ilalagay ko na lang din po yung computation. Tapos, meron din po tayong end unit po. Then, meron tayong duplex na 3 bedrooms din. And then, meron tayong single attached, which is si estate po. Yun po yung itatayo dito sa block sa may bandang kanan po. Or sa bandang right side po. Diyan po itatayo. So, sa ngayon po, yan po yung available, no? Na inventory sa block po na yan. So, yung mga naman, duplex naman ay kahilera ng model house ng duplex din naman po. So, ito na yung magandang opportunity para makapag-invest, no?
Since na bihira po yung development dito sa area ng San Pablo na napakalapit lang po talaga sa highway. So madalas po kasi ng development dito ay masyadong papasok pa po ng San Pablo. Kung meron mang along the highway ay dulo pa po, sa unahan pa po talaga ng SM. So ito po kasi yung project na to, if galing po kayo ng Santo Tomas, Batangas, mas mauuna po ito bago po ito mag-SM San Pablo. So ang kagandahan po sa project na to ay napakalapit lang din po sa highway kasi 2 minutes going to the highway lang siya, and from the highway, tapos doon sa highway na kung saan lalabas po yung sasakyan, andun po ang BIR, andun po yung Suzuki, Toyota, Honda, andun rin po yung 7-Eleven, tapos nandun rin po yung McDo, and then meron din pong school na malapit po doon, yung Montessori School po. So, napaka-ideal po ng project po talaga na to. At although papasok siya ng konti, ang maganda naman dito ay tahimik po siya. Parang nasa probinsya po yung dating nyo. Tapos ang SM San Pablo po guys ay 5 to 7 minutes drive lang po mula po dito sa project na to. At the same time, yung pinakabagong bus terminal po ay napakalapit lang din. Ito po yung ating first house model dito sa may sentro po sa San Pablo, Laguna. Ito po ay si Mansion. Si Mansion po ay isang duplex house na mukhang single kapag tinitingnan natin mismo sa harap na part ng bahay. Pero duplex po siya, gawa ng yung ka-duplex niya po ay nasa likod na part. So yun ang kagandahan ng bahay na to kasi para siyang single tingnan talaga, which is elegant tingnan, napaka-modern. Tapos at the same time, lalo na po kung magkakatabi po, magkakahilera ay tapos na po, ay maganda po talaga siya tingnan. So elegant kasi yung white tingnan. So ayan, meron din siyang sariling garahe, no? Mamaya sisilipin natin yung magiging sample actual turnover po nito. So ang project po na to ay napakalapit lang po sa Centrina Alaminos, kung familiar po kayo kasi yun po yung isa sa mga project na handle ko. But in terms of price ay mas mababa po ang price nito since bagong-bago pa lamang po. So compared to Centrina kasi pinakabababa namin ay around 5.1. Nag-price increase pa, baka 5.3 million po yung starting price doon. At least po dito, makakahanap pa po tayo ng nasa 4.8 less 400,000 discount. So mga around 4.4 to 4.5 million pa po yung price po natin dito. Starting price po yon. Yung 4.4 million po ay starting price po yun ng mansion. Pero meron din po tayong mas mababa po doon. Pero ibang house model nga lang. Then ito po ay 3 bedrooms na bahay na merong 2 toilet and bath. Yung isang toilet ay nasa baba. Tapos yung another toilet ay nasa taas po. Lahat ng kwarto naman po ay nasa taas po lahat. And then ito po ay complete turnover na. So kumbaga paglilipat po kayo ay talagang meron na siyang tiles, bedroom partitions, meron na siyang ceiling. Dito sa mansion po na bahay po, yung space po sa may bandang left side po ay pwede pa po itong possible expansion. So pwede pang gawing kwarto sa baba if ever na gusto nyo na may kwarto po sa baba. Pero gagawan lang po siya ng sariling access po. Kasi hindi siya pwedeng hindi tayo pwedeng magtibag sa mismong structure ng bahay, no? Kasi iba po yung klase ng construction method ang ginagamit po dito. So, kumbaga, hindi siya conventional method na nakasanayan natin na hollow blocks yung gamit po dito. Iba po siya. So, ang computation na ibibigay ko po sa inyo ay nakabase sa dalawang magkaibang lot area. So, ang first computation ay nakabase sa 80 square meter na lot area. Ang price ay after discount ay 4.5 million. Ang laki rin naging discount po dito, no, kasi 457,000 mahigit po yung naibawas. So ang ating monthly down payment po ay 4 months to pay lang, kaya ang monthly po ay nasa 53,250. Next computation naman ay nakabase sa 96 square meter na lot area. Ang pinaka price po ay 5.2 less 479 discount, kaya nasa 4.7 million na lang po. So, ang ating equity ay shorter lang din, 4 months to pay. Ang monthly po ay
56,000 po, zero interest. 4 months to pay lang po yung ating equity, no? Gawa ng, gaya ng nasabi ko po sa inyo, meron for completion ng third quarter and fourth quarter this year po. So ito yung portion na sinasabi ko sa inyo na pwede pang i-expand, pero gagawa nga lang siya ng sariling access or door, no? Kasi di tayo pwedeng magtibag dyan sa existing structure ng bahay. So dito yung magiging ano niya, sa harapan na part, gagawa tayo ng sariling door niya po. So ito yung poste, no? Ito yung property boundary sa gilid hanggang doon po sa kabilang side, kasi sa bahay na to ay corner po siya. Then ito yung garahe, then sa likod na part ng garahe ay meron pa rin naman po siyang space, no, na which is pwede natin gawing garden area. Ayan. So maganda yung vibes ng bahay na to, although naka all white siya. Yung pinaka-design or paint ng bahay ay maganda pa rin siya tingnan, lalo na po kung uniform po yung uniform po yung lahat ng bahay na ganito po yung pintura. And then as you can see naman ay marami po tayong bintana. So bawat kwarto po ay merong sariling bintana. So yung master's bedroom lang yung meron siyang dalawang bintana. So, yan po yung sinasabi ko sa inyo na hindi na ma-expand yung likod na part ng bahay gawa ng nakasagad na po siya. So, ang magiging expansion nyo lang po ay either left or right side po ng bahay po. Hindi na doon sa likod na part. So, ayan. So, if ever na meron kayong question din regarding sa bahay po na to, ay i-comment nyo na lang din po dito sa ating YouTube para masagot po din natin yung ibang katanungan nyo. So, if ever naman na hindi ako agad makasagot doon, pwede nyo po akong i-direct message sa aking Viber and WhatsApp na number na nakalagay po dito sa bandang baba or taas na part ng ating video. So, let's go sa loob po. So, silipin po natin. So, ito po yung ating sample actual turnover video po ng mansion na bahay po. So, as you can see, naka-tiles na po siya. Hindi po ito vinyl, no? Tiles po talaga siya. So, which is maganda na kasi, ang kagandahan kasi ng tiles, kapag nababasa siya ng tubig, kahit na mag-stuck doon ng matagal, hindi siya babaho. Unlike sa vinyl kasi na pag na-stuck ang tubig doon, ay posibleng umangat yung vinyl at babaho yung mismong vinyl po. Kasi napapasukan ng tubig. So, ito po yung ating common toilet and bath dito po sa ground floor po. So, actual turnover na rin po ito, no? So, lahat po na nakikita nyo po dito sa house tour po natin ay actual turnover din po yan. Pati yung sa sink natin ay ganyan na rin po. Kasama na rin po yung kanyang cabinets sa baba po. Yung taas lang yung walang kasamang cabinets. And then, akit tayo sa taas. So, yung ating hagdanan naman po ay hindi naman po siya sobrang kipot. So, kapag mag-akit kayo ng gamit ay hindi mahirap po mag-akit. Yan. So, pagka-akit natin, meron pa siyang konting space dito sa may bandang harap ng hagdanan, no? Which is, pwede pa siyang lagayan ng computer kasi meron po siyang saksakan, no? So, yan yung pwedeng ilagay dyan. Computer or di kaya yung maliit na upuan na pwedeng pagtambayan. So, ito yung magiging master's bedroom, no? So, dalawa yung kanyang bintana. So, yung bintana sa harap ay yung medyo mas malaking bintana. So, yung mga ating available na units po ay kahilera po dito sa sa model units po na to ng mansion na bahay. And then, meron din po siyang parang hallway, no? Papunta sa dalawang common na bedrooms po. Ito po yung second bedrooms natin. And so, meron din po siyang bintana and then provision for air condition unit. And then, ito yung third na
bedroom po. So again, meron din siyang provision for aircon unit and then meron siyang sariling bintana. Ayan. So ito naman yung ating common CR dito sa second floor, which is complete na rin, no? So talagang wala na po kayong alalahanin kapag lilipat po kayo sa bahay. Talagang ang kailangan nyo na lang sigurong isipin is yung mga gamit na ilalagay nyo po dito sa mismong bahay. Again, yung ating flooring dito sa second floor ay naka-tiles na rin po siya, no? Hindi siya naka-vinyl. Kaya maganda po. And then kung napansin nyo po yung ating ceiling po ay yung mga lights po natin ay modern na rin po yung gamit natin. No? Parang naka-pin lights na rin po siya. Hindi yung exposed na ilaw o yung yung bulb na nakasanayan po natin. So, which is maganda. So, nagsisimula na rin po sila, no, sa gilid nitong ating model house ng another mansion na bahay. So, yan po yung for third quarter to fourth quarter this year po ang completion ng bahay po. Tapos, maglalaan lang din tayo ng 2 to 3 months para sa turnover. And then, ito yung ating next na house model. Ito po si Manor Lux or end unit po ng mismong townhouse na bahay po. Mukha lang siyang duplex, no? Pero townhouse po ito. Cluster na bahay po ito. So, dalawa lang kasi yung model house na nilagay dito kasi yung isa ay for inner unit at saka yung isa for this one ay end unit. So, itong end unit may sariling parking siya. Then, meron din po siyang extra space dito sa side po. Then, meron din po siyang, nakasemento na yung portion ng garahe niya. And then, may semento na rin sa steps na bago pumasok ng bahay. So, ito yung kanyang ideal, no, or model unit lang po ito. Nilagyan lang po siya ng gamit. So, ito yung kanyang magiging possible setup. So, ito yung bakanting lote kanina na nasa side, no? Yan. And then, 3 bedrooms din po ito. Tapos, dalawa rin pong kanyang toilet. Isa sa ground floor and isa po sa second floor. Ang unang computation po natin ng Manor Lux ay based sa 79 square meter na lot area. Ang pinaka-price po ng property after the 400,000 discount ay 4,045,000. Ang ating total equity po ay 192,000 payable in 4 months kaya po 48,000 ang monthly. Next computation ay based sa 84 square meter na lot area naman ng Manor Lux. Ito po ang price ay 4.1 after the 400,000 na discount. Ang pinaka-total equity po ay 195,000 payable po in 4 months, short-term equity kaya 48,750 ang monthly. Next computation po natin ay based sa Manor Classic na inner townhouse unit based sa 50 square meter na standard na lot area. Ang pinaka-price po ng bahay ay 3.4 million less the 316,000 discount kaya po 3.1 million na lang. Ang total down payment po natin or equity ay 112,000 payable in 4 months kaya 28,000 po ang monthly. Tara po sa second floor. So ito po yung ating first bedroom dito sa second floor. So ang setup nito ay nasa baba yung kanyang parang table para ma-maximize ang space. So ito naman yung second bedroom. Probably ito yung master's bedroom kasi ito po yung mas malaki po. And then mas malaki rin po yung bintana nito. Ayan. So para kang naka-balcony, no? Ganyan yung style niya. So, meron din pong bintana sa kabilang side. So, dalawa po yung bintana niya. So, yung ating mga partitions po sa kwarto nito ay drywall partition. So, pwede po nating i-combine. So, ito po yung third na kwarto. Dalawa rin pong kanyang bintana. Tapos, lahat ng kwarto may provision po para sa air condition unit. I'm sorry po kung di ko po na masyadong na-emphasize yung toilet and bath dito sa second floor ng Manor Lux, no? So that's it for the details for Manor Lux. And I'm sorry po kung di po ako nakapag-video for Manor Classic pero gagawan ko po ng kanyang sariling video. So let's go naman sa ating pinakamalaking bahay na si
estate po. So sa estate po ay single attached na bahay. Kumbaga po ang property niya po ay nakasagad po sa side na portion ng bahay. So isang side po ay nakasagad po doon yung property boundary, pero meron siyang vacant lot sa front, sa gilid at saka sa likod na part. Yun ang kinaibahan niya sa mansion na bahay, kasi do halos magka-itsura siya ng mansion ng bahay, ang pinagkaiba po nila ay sa likod na part. Gawa ng dito sa estate na bahay po ay meron siyang bakanting lote sa likod pa na part, which is possible po for expansion ng kitchen po. So pwede pong gawin yung dirty kitchen yung sa likod na part na lote ng bahay. And then mas malaki na rin po yung magiging extra lot niyo po dito sa side na part ng bahay, which is yun din po ang pwede nyong gawing possible extension. So gagawan nyo nga lang po siya ng sariling access, yung magiging extension nyo sa side, gawa ng hindi po tayo pwedeng magtibag sa mismong structure ng bahay, no, unless na lang kung yung itong side na portion nito na papunta sa bakanting lote ay naka-sliding door. So pwede nating tanggalin yung sliding door na yon, and then yun na yung magiging access nyo going sa magiging expansion nyo sa side na part ng bahay po. So ang estate po na bahay po ay merong floor area na 60 square meters, tapos merong minimum lot area na 80 square meters. For the lot area, halos same lang talaga sila ng mansion na bahay, no, na pareho po silang merong 80 square meters na minimum na lot area. Ang kinaibahan lang po nitong estate sa mansion po, sa estate po ay mas malaki in terms sa floor area. So konti lang din naman yung difference, no, kasi nasa 4 square meters mahigit po. Kasi si mansion po ay 56.56 ang floor area. Ito po ay 60 square meters ang kanyang floor area. Up and down na po yung combine, no. So ito yung portion na sinasabi ko sa inyo na yung sa may sliding, no, na magiging future expansion nyo. Tapos ito yung likod na part, which is wala po sa mansion na bahay. So yung likod na part na to, pwede nyo pong possible na magiging dirty kitchen, or pwede pong sa ilalabas nyo na po yung pinakalutuan para po regardless kung magluto kayo ng maamoy ay hindi papasok sa loob ng bahay. So ayan, so pwede nyo expand ito hanggang dito, yan sa side na yan, ayan, hanggang dito sa may property boundary nyo sa gilid. So malaki pa yung magiging expansion nyo, no, lalo na kung corner na bahay po yung makukuha nyo. Yan. So ang bahay po na to ay nasa around 5.1 to 5.2 million, pero meron kasi tayong discount na nasa around 470,000. So nasa na lang siya, nasa 4.7 million na lang yung kanyang starting price. But for the official computation, ilalagay ko na lang po mismo sa video po na to, kasi iba-iba po yung computation natin, lalo na po yung inventory natin ay merong third quarter, fourth quarter yung turnover, at saka first quarter next year yung turnover. So iba-iba po yung kanyang term ng pagbabayad ng equity or miscellaneous fee, no, or down payment. So iba po. So merong 5 months to pay, 6 months to pay, depende po yun kung anong quarter siya makomplete yung kanyang construction. So ito po yung ating actual turnover ng estate na bahay. So halos same lang po sila talaga ng mansion, no. Yan, halos hindi mo nga masyadong makikita kung yung 4 square meters mahigit ay saan siya na dagdag, no. Kasi halos magkasing size lang talaga sila.
So, ang bahay po na to ay single attached, no? Tapos meron siyang 3 toilet and bath. Lahat po ng kwarto ay nasa second floor. And then, dalawa po yung kanyang toilet. Yung isa sa ground floor. And then, yung isa naman ay nasa second floor. Then, meron na siyang door dito sa gilid, no? Access going to dun sa future expansion mo sa likod na part, which is ito yung magiging yung sa likod na part ang pinaka magiging parang kitchen nyo or magiging pinakalutuan nyo po. So dito kasi sa loob parang hugasan lang siya, di ba? So dito na sa likod na part na to ang magiging kitchen nyo. Para din mas lumuwag sa loob na part ng bahay na. So, ito yung ating first toilet and bath or common toilet and bath dito sa ground floor. Actual turnover din po yan. Lahat ng nakikita nyo po dito sa ating house tour ay actual turnover po yan. So, let's go po sa taas. Silipin natin yung mga kwarto. Then, same with the mansion na bahay po. Itong estate po, pag-aakyat nyo rin ng hagdanan, ay meron din po siyang pwedeng lagyan ng upuan or computer table na area, no? So, parehong-pareho sila. So, meron lang siyang, ito lang siguro yung nadagdag, no, dahil sa mansion. Meron siyang maliit na balcony and then naka-sliding po yung access sa balcony. Doon kasi mansion po yan. Wala siyang balcony talaga na ganito. So, ayan. So, yung hallway, meron siyang ganyan. Papunta sa lahat ng kwarto. Ito yung ating first bedroom. So, dalawa yung kanyang bintana. Ayan. So, naka-ano na rin po ito. Naka-tiles na rin po yung ating flooring. Same with the ground floor, naka-tiles na rin dito sa second floor. Ito yung first bedroom na malapit po sa balcony po. So, ito yung balcony natin. Then, yung bedroom ay ito po. So, maganda rin yung finish ng ng flooring. Naka-tiles na siya. Hindi po siya naka-vinyl, which is good po. Then, dalawa po yung ating bintana na malaki pa yung bintana. So, maganda rin yung bintana na gamit, And then, lahat ng houses po natin ay may provision na po talaga na lagayan ng aircon na nakaabang na yung butas, no? So, maganda. Check lang natin yung partition. So, ang partition po ay drywall partition, no? So, in case na gusto nyo pong i-combine yung bedroom para if ever na gusto nyo ng mas malaking bedroom, ay pwede po. So, yan, may hallway siya papunta rin sa dalawang kwarto, no? And sa CR po. So, yung layout niya ay halos same ng layout sa tawag dito, sa mansion. Kumbaga, mas malaki lang yung ibang kwarto po dito comparing to mansion po. Sa mansion kasi ay halos magkasing laki lang lahat, no? So, for this bedroom number 2 po ay isa lang yung kanyang bintana, no? Pero may provision pa rin siya na butas para sa aircon po. So, ito naman ay naka-drywall partition din. So, pwede ring i-combine. So, mamimili po kayo kung alin sa mga kwarto po ang i-combine nyo at alin yung hindi nyo i-combine po. So, ito yung third bedroom po. So, itong second bedroom at saka third bedroom po ay magkasing size po sila except for the yung sa gitnang kwarto kasi isa lang yung bintana. Dito po sa third bedroom po ay dalawa po yung ating bintana. Then may provision pa rin po siya ng aircon, no? So in the future, if gusto niyo extend ay yung baba po na portion estate na model house po na to ay located po sa San Tebe na project gawa ng then ang ating CR model house ng estate sa sentro. Yan. So magkasing laki rin yung CR ng ground floor and CR po dito sa
second floor. Sa ano kasi, sa mansion po, medyo maliit ng konti yung CR sa second floor compare po sa CR sa ground floor po. With regards sa price po ng bahay po na to, ay ilalagay ko na lang po dito sa ating video, no? Para mapag-aralan nyo po kung paano po yung maging payment term po. Ito po yung ating first computation for estate house based po sa 80 square meters na lot area. So, ang pinaka-price po ng bahay ay 5.1 million less the 470,000 na discount. Kaya 4.7 million na lang yung pinaka-price niya. Ang reservation fee ay 30,000. So, ang total down payment naman po nito ay 209,000 lang. Mababa lang po siya. Pero payable lang po kasi siya ng 5 months. Kaya po, 41,800 ang monthly niya. So, next naman na computation ay based sa 89 square meters na lot area. So, mas malaki po ito sa standard na 80 square meter na lot area. So, ang pinaka-price po ng bahay ay 5.4 million less the discount na 492,200. Kaya 4.9 million na lang yung kanyang pinaka-price less the 30,000 na reservation fee. Ang total down payment po natin or equity ay 221,000 payable in 4 months kaya 55,000 ang monthly. Dito sa Sentro San Pablo po, short term lang yung pagbabayad ng equity kaya mas mabilis lang din yung completion ng bahay. At the same time, yung turnover ay mas mabilis lang din. Di mo na kailangan mag-antay ng 2 to 3 years para sa turnover ng bahay mo. Dito sa Sentro, 6 months to 1 year max na po para makalipat ka. Regarding naman sa construction ng bahay po, meron po tayong sinusunod na construction, no? So, for example, by first quarter, itong certain blocks na to yung itatayo natin. And then for the second quarter, itong blocks naman na to. Kumbaga, may mga certain blocks po na naka-schedule na for construction for certain quarter po, So, unlike sa para maganda rin po yung pagkukonstruct, hindi kalat-kalat po, So, if ever na meron kayong question regarding sa project na to, ay message nyo lang po ako sa aking Facebook account na Charimar Flores po, or di po kaya sa aking Viber, WhatsApp, and Telegram number na 0975-576-0927 po. So, maraming salamat po. Ipapakita ko lang po sa inyo itong San TV project ng Ovialan dito sa may barangay San Vicente, San Pablo, Laguna po. San Pablo din po ito pero ito yung malapit po sa portion ng Tiaong po. So along the highway lang po yung project po na ito. Kaya napakaganda din po ng location nito. Kaya mabilis din po na ubos yung mga inventory dito. Kung meron lang pong inventory ay talagang limited inventory na lang po. So, same with Sentro po. Ito yung pwede natin pagkuhanan ng idea kung ano ba yung magiging itsura ng community. So, do sa sa Sentro po ay mas upgraded po yung mga amenities na ilalagay po doon. Maganda rin po talaga yung amenities na ilalagay po doon. So, ito yung ating community, no? So, talagang napakaganda tingnan ng mga houses po. So, same with Sentro po, meron tayong ito, mga mansion na bahay po ito. Magkatalikuran. Then, yan. Yung townhouse naman. Then, sa bandang left side, mansion ulit. Yan. So, napakarami na pong bahay na nakatayo po dito sa San TV, no? So, ito amenity area po yung parang rotonda, no? Na part. So, ito mansion ulit. Yung magkatalikuran. Then, ito more on mansion na po itong part na ito. Ito po ay video ko pa ng January. Hindi ko lang na-upload. So, sa bilis po na mag-develop ng San TV po, for sure po, yung mga part ng bahay na ito ay may nakalipat na or na turnover na po.
Kasi gaya ng nasabi ko po sa inyo sa previous na explanation ko po, kapag nag-develop po talaga sila ay by quarter po. Then, halimbawa, for third quarter this year yung completion ng bahay, maglalaan po tayo ng 2 to 3 months na allowance para po sa turnover and inspection ng bahay po. Kasi meron din po yung mga inspection pa, kung meron pang ipapaayos, ayun. So, kailangan pong may allowance po tayo na 2 to 3 months po. So, halimbawa na third quarter this year, yung completion, so mga fourth quarter po ang turnover ng bahay sa inyo. Tapos, kung kung fourth quarter this year naman yung completion ng bahay na nakuha nyo, mga first quarter next year, yung turnover naman po sa inyo. Kung first quarter naman next year, yung completion ng bahay nyo, mga second quarter next year naman yung turnover po ng bahay po ninyo. So, ayan, gaya ng San TV po, ganito rin po yung magiging kalalabasan ng Sentro project once na na-develop na po. So, talagang makikita nyo naman na premium po yung development. Tapos yung ating mga kalsada ay hindi makipot, maluluwag po, lalo na po yung sa main road po natin. So, ayun po, para sa mga interesado po na mag-site viewing at saka magpa-schedule ng tripping sa ating Sentro project sa may Barangay San Crispin ay mag-message lamang po kayo sa akin directly. Maraming salamat po at see you po sa next video natin. Bye!